Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Term Examination Reviewer in AP6. Ano ang tawag sa mga gurong Amerikano na dumating sa Pilipinas sakay ng US-80 Thomas? Ilustrado, pensyonado, insulares, Thomasites. D. Thomasites. Aling pangyayaring ang naging hudyat ng pagsisimula ng himagsikang Pilipino laban sa Espanyol? A. Kongreso ng Malolos. B. Sigaw sa Pugad-Lawin. C. Kasunduan sa Biak na Bato. D. Labanan sa Look ng Maynila. B. Sigaw sa Pugad-Lawin. Saan idineklara ang kasarinlan noong Pilipinas noong June 12, 1898? A. Malolos, Bulacan. B. Tondo, Maynila. C. Kawit, Cavite. D. Biak na Bato, Bulacan. Letter C. Kawit, Cavite. Ano ang pangunahing kahulugan ng imperialismo? A. Pantay na paghahati ng kapangyarihan ng mga bansa. B. Pag-iwas sa pagkikipag-ugnayan sa ibang bansa. C. Malayang pagpapalitan ng kultura. D. Pagpapalawak ng kapangyarihan sa ibang lupain. D. Kailan itinatag ni Andres Bonifacio at mga kasama ang Katipunan? A. July 7, 1892. B. August 26, 1896. C. June 12, 1898. D. January 23, 1899. Letter A. Aling babae ang kilala sa pamumuno at aktwal na pagkikidigma sa himagsikang Pilipino? A. Gregoria de Jesus. B. Glaceria de Villavicencio. C. Teresa Magbanua. D. Melchora Aquino. Letter C. Teresa Magbanua. Anong kasunduan ang nagbunsod sa pagpunta ni Emilio Aguinaldo at iba pang lider sa Hong Kong noong 1897? A. Kasunduan sa Paris. B. Kasunduang Bates. C. Kasunduan sa Tejeros. D. Kasunduan sa Biak na Bato. D. Kasunduan sa Biak na Bato. Bakit nagpatuloy ang pakikibaka kahit nagkaroon ng kasunduan sa Biak na Bato? A. Hindi lubos na natupad ang mga ipinangakong reforma. B. Kinilala agad ng Espanya ang kalayaan ng Pilipinas. C. Natapos na ang lahat ng kilosang revolusyonaryo. D. Hindi pumunta sa Hong Kong ang mga leader. A. Aling pares ng sanhi at bunga ang tama tungkol sa pagsisimula ng himagsikan? A. Kongreso ng Malolos, pagkakatatag ng Katipunan. B. Kasunduan sa Biak na Bato, pagkakatuklas sa Katipunan. C. Pagbalik ni Aguinaldo, sigaw sa Pugad-Lawin. D. Pagkakatuklas sa Katipunan at pang-aapi, hayagang pag-aaklas. Letter D. Gagawa ang klase ng presentasyon tungkol sa himagsikan hanggang 1898. Ano ang pinakamagandang plano? A. Ilista lamang ang mga pangalan ng mga bayani. B. Talakayin lamang ang deklarasyon ng kasarinlan. C. Ayusin ang mahalagang pangyayari at ipakita ang ugnayan ng mga ito. D. Ilista lamang ang mga petsa ng labanan. Letrang C. Ano ang ipinapakita ng deklarasyon ng kasarinlan, Kongreso ng Malolos, Konstitusyon ng Malolos at Unang Republika? A. Ibinalik nila ang pamamahala sa Espanya. B. Naganap silang lahat sa isang araw. C. Magkakasunod silang hakbang tungo sa sariling pamahalaan. D. Pinawalang bisa nila ang kasarinlan. Letrang C. Bakit pang-ekonomiyang motibo ng imperialismo ang paghahanap ng pamilihan at hilaw na materyales? A. Pinipigilan nito ang paggamit ng likas na yaman. B. Napapalawak nito ang kalakalan at kapangyarihang pang-ekonomiya. C. Layunin nitong bawasan ang kalakalan. D. Layunin lamang nitong magpalaganap ng relihiyon.
Letrang B. Paano ipinakita ng kasunduan sa Paris ang imperialismo? A. Kinilala nito agad ang kasarinlan ng Pilipinas. B. Natapos nito ang lahat ng dayuhang kontrol. C. Pantay na nagpasya ang Pilipinas, Espanya at Estados Unidos. D. Napunta ang kontrol sa isang makapangyarihang bansa nang hindi ganap na nakapagpasya ang mga Pilipino. Letrang D. Sino ang Amerikanong sundalong nagpaputok sa mga Pilipino sa Santa Mesa noong February 4, 1899? A. Henry Lawton. B. Elwell S. Otis. C. William Grayson. D. John Bates. C. William Grayson. Sino ang Pilipinong general na nagtanggol sa Pasong Tirad? A. Gregorio del Pilar. B. Miguel Malvar. C. Vicente Lucban. D. Emilio Aguinaldo. A. Gregorio del Pilar. Saan nadakip si Emilio Aguinaldo noong March 1901? A. Balangiga, Samar. B. Palanan, Isabela. C. Kawit, Cavite. D. Holusulu. B. Palanan, Isabela. Bakit mahalaga ang putukan sa Santa Mesa noong February 4, 1899? A. Kinilala agad ang kalayaan ng Pilipinas. B. Natapos agad ang digmaan. C. Ibinalik ang Pilipinas sa Espanya. D. Nauwi ang tensyon sa hayagang digmaan ng mga Pilipino at Amerikano. Letrang D. Paano nakatulong ang kasunduang Bates sa Estados Unidos? A. Kinilala nito ang kalayaan ng buong Pilipinas. B. Ibinalik nito ang Sulu sa Espanya. C. Nakatulong itong mabawasan ang balakid habang pinalalawak ang kontrol ng Amerika. D. Tinapos nito ang lahat ng paglaban sa bansa. Letrang C. Bakit mahalaga ang pagtatanggol ni Gregorio del Pilar sa Pasong Tirad? A. Dito na itatag ang unang republika. B. Naantala nito ang mga Amerikano habang nakalalayo si Aguinaldo. C. Dito natapos ang pananakop ng Espanya. D. Naging sanhi ito ng pagsabog ng USS Maine. Letrang B. Aling pangyayari ang nasa pagitan ng kasunduang Bates noong August 1899 at pagdakip kay Aguinaldo noong March 1901? A. Deklarasyon ng Kasarinlan. B. Unang putok sa Santa Mesa. C. Labanan sa Look ng Maynila. D. Labanan sa Pasong Tirad. Letrang D. Labanan sa Pasong Tirad. Aling pangkat ng lugar at taong kaugnay nito ang tama? A. Miguel Malvar, Samar, Balangiga, Cavite, Teresa Magbanwa, Isabela. B. C. at D. Ang sagot ay B. Miguel Malvar, Batangas, Balangiga, Samar, Teresa Magbanwa, Visayas. Alin ang patunay na nagpatuloy ang paglaban matapos madakip si Aguinaldo? A. Tagumpay sa Balangiga noong September 1901. B. Pagkakatatag ng Katipunan noong 1892. C. Kasunduan sa Biak na Bato noong 1897. D. Deklarasyon ng Kasarinlan noong 1898. Letrang A. Ano ang ipinapakita ng mga laban sa Batangas, Samar, Iloilo, Bicol at iba pang lugar? A. Sa Maynila lamang nagpatuloy ang digmaan. B. Iisang pinuno lamang ang namamahala sa lahat. C. Natapos ang paglaban nang mawala ang sentral ng pamahalaan. D. Lumahok sa paglaban ang iba't ibang rehiyon at pangkat ng mga Pilipino. Letrang D. May nagsabi na tapos agad ang paglaban ng madakip si Aguinaldo. Aling ebidensya ang sumalungat dito? A. Naiproklama ang Kasarinlan noong 1898. B. Naganap ang sigaw ng Pugad Lawin. C. Nagpatuloy ang mga laban sa Balangiga at iba pang rehiyon. D. Nauna ang kasunduang Bates sa pagdakip kay Aguinaldo. Letrang C.
Alin ang tamang pagsusuri sa pahayag na iilang kilalang Pinino lamang ang lumaban sa digmaang Pilipino-Amerikano? A. Tama dahil sa Luzon lamang nagkaroon ng labanan. B. Hindi sapat dahil lumahok ang mga leader, mandirigma, kababaihan at pamayanan sa iba't ibang rehiyon. C. Tama dahil pamahalaang sentral lamang ang lumaban. D. Hindi ito maaaring suriin. Letrang B. Ano ang pinapakita ng Santa Mesa, kasunduang Bates, pasong tirad, pagdakip kay Aguinaldo at Balangiga? A. Ang digmaan ay binubuo ng magkakaugnay na pangyayaring militar, pampolitika at panrehiyon. B. Iisang labanan lamang ang nagpasya sa digmaan. C. Natapos ang digmaan bago lumaban ang mga lalawigan. D. Walang nagbago sa paraan ng pagkikibaka. Letrang A. Gagawa ang pangkat ni Rosa ng presentasyon tungkol sa pagpupunyagi ng mga Pilipino. Ano ang pinakamagandang plano? A. Ituon lamang sa isang kilalang pinuno. B. Maglagay lamang ng maraming larawan. C. Ilista lamang ang mga petsa. D. Gumawa ng thesis, ayusin ang pangyayari at gumamit ng ebidensya mula sa iba't ibang rehiyon. Ang sagot ay D. Sino ang unang gobernador militar ng mga Amerikano sa Pilipinas? A. Elwell S. Otis. B. George Dewey. C. Henry Wesley Merritt. D. John Bates. Letter C. Henry Wesley Merritt. Aling batas noong 1901 ang nagpataw ng parusa sa mga Pilipinong nangampanya para sa kalayaan? A. Batas sa Watawat. B. Batas sa Desyon. C. Batas sa Brigandage. D. Batas sa Rekonsentrasyon. B. Batas sa Desyon. Bakit hindi paganap na malaya ang Pilipinas nang magkaroon ng pamahalaang sibil? A. Ibinalik ang kapangyarihan sa Espanya. B. Walang pamahalaang umiral noon. C. Ibinigay agad ang lahat ng kapangyarihan sa mga Pilipino. D. Nagbago ang uri ng pamahalaan ngunit nanatili ang kontrol ng Estados Unidos. Letrang D. Ano ang pangunahing layunin ng mga patakarang pasifikasyon? A. Supilin ang paglaban at panatilihin ang kontrol ng pamahalaang kolonyal. B. Palawakin ang kalayaan sa pagpapahayag. C. Ibigay agad ang kasarinlan. D. Wakasan ang mga serbisyo ng pamahalaan. Letrang A. Bakit bahagi ng kooptasyon ang pagsasama ng mga Pilipino sa mga institusyong kolonyal? A. Nakatuon lamang ito sa armadong pagkikidigma. B. Inalis nito ang mga Pilipino sa pamahalaan. C. Hinikayat ang mga Pilipino na makibahagi sa sistemang itinayo ng mga Amerikano. D. Tinapos nito agad ang pamamahalang Amerikano. Letrang C. Pinarusahan si Pedro dahil hayagan niyang itinaguyod ang kalayaan mula sa Estados Unidos. Anong batas ang kaugnay nito? A. Batas sa Watawat. B. Batas sa Rekonsentrasyon. C. Susug-Spooner. D. Batas sa Desyon. D. Batas sa Desyon. Sa pilitang inilipat ang mga mamamayan sa mga itinakdang zona upang mas madaling makontrol. Anong patakaran ito? A. Batas sa Desyon. B. Batas sa Rekonsentrasyon. C. Batas sa Watawat. D. Susug-Spooner. Letrang B. Batas sa Rekonsentrasyon. Nagbukas ang mga Amerikano ng paaralan, gumamit ng Ingles at isinama ang mga Pilipino sa mga bagong institusyon. Anong paraan ito? A. Armadong Rebolusyon. B. Paghiwalay sa lipunan. C. Kooptasyon at pagbabagong panlipunan. D. Pagwawakas ng kolonyalismo. C. Kooptasyon at pagbabagong panlipunan. Ano ang tamang paghahambing sa pamahalaang militar at pamahalaang sibil? A. Magkaiba ang balangkas ngunit kapwa ginamit upang mapatatag ang pamamahalang Amerikano. Malaya na ang Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang sibil. Parehong-pareho ang kanilang estruktura. Ibinalik ng pamahalaang sibil ang Espanya.
Letrang A. Dumami ang produktong Amerikano at lumaganap ang impluwensyang Amerikano sa wika at kultura. Ano ang ipinapakita nito? A. Walang kaugnayan ang kalakalan sa imperialismo. B. Natapos ang kolonyalismo dahil dumami ang produkto. C. Walang epekto ang ekonomiya sa kultura. D. Maaaring sabay na palawakin ang ekonomiya at kultura ang impluwensyang kolonyal. Letrang D. Sinabi ni Marco, puro mabuti ang pagbabagong ginawa ng mga Amerikano dahil nagkaroon ng paaralan at serbisyong pangkalusugan. Ano ang tamang pagsusuri? A. Tama dahil walang kaugnayan ang mga ito sa kolonyalismo. B. Mali dahil walang serbisyong naitatag noon. C. Kulang ang pahayag dahil dapat suriin ang pakinabang, layuning kolonyal at pangmatagalang epekto. D. Tama dahil ang mga serbisyo ay nangangahulugang ganap na kalayaan. Letrang C. Gagawa ang klase ng mapa ng imperialistang pamamaraan. Aling-ayos ang pinakamainam? A. Batas, taon, pangalan. B. Pamagat, larawan, kulay. C. Pangalan, kapanganakan, lugar. D. Pamamaraan, ebidensya, layunin, epekto, tugon ng mga Pilipino. Letrang D. Aling thesis ang pinakamainam para sa presentasyon tungkol sa imperialismong Amerikano? A. Walang kaugnayan ang edukasyon, kalakalan at kultura sa pamamahala. B. Gumamit ng Estados Unidos ng iba't ibang paraang pampolitika, mapanupil, panlipunan, pang-ekonomiya at pangkultura na nagdulot ng pagbabago, ngunit nagpatibay rin sa kolonyal na kontrol. C. Iisang batas lamang ang ginamit ng Estados Unidos. D. Natapos ang imperialismo nang maitatag ang pamahalaang sibil. Letrang B.